Siya po ay biktima ng kulam at barang dahil yung barang may mga insektong lalabas, may buhangin na lalabas. Ano yung lumabas sa iyo? May mga balahibo, May mga balahibo, may mga uod. may langgam. Langgam? Yung ano? Yung amigas sa Bisaya. Amigas. Oo. Marami? Marami. Kasi laglag lang dito sa ulo. Mm. Basta marami. So, yun po ay barang mga kapatid. At hindi lang barang siya na biktima, kulam din. Yung mga sharp object. Yung kanyang, dito bro, no? Oh, dito. May parang pako daw. May tumutusok na parang pako. Pinako yung balikat ko, hindi ko maiangat. Hindi niya maiangat. Pero ngayon, pakita namin sa inyo. Mga kapatid, magandang araw na naman. At ngayong araw na ito ay punuin natin yung isipan at puso natin sa mga katotohanan at pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Kasama natin ngayon si Jerry Duhay Lungsod, galing pa sa Manila. Valenzuela. Pangalawa na nating interview ito. At sa interview natin, hindi pa siya ganap na gumaling. Pero ngayon, ganap na po na gumaling si Brother Jerry Duhay Lungsod. Lahat ng mga karamdaman niya na may tumutusok sa mata, may tumutusok sa likod. Pero lagpas na rin, no? Tagos sa ano? Tagos sa dibdib mo. Parang, ano yun? Parang espada? Tingin ko parang, parang espada. Basta tinutusok na sharp sobrang object. sakit. Oh, sobrang sakit. Hindi ko ma-feel sa sakit. Siya po ay biktima ng kulam at barang dahil yung barang may mga insektong lalabas, may buhangin na lalabas. Ano yung lumabas sa iyo? May mga balahibo, May mga balahibo, may mga uod. may langgam. Langgam? Yung ano? Yung amigas sa Bisaya. Amigas. Oo. Marami? Marami. Kasi laglag lang dito sa ulo. Basta marami. So, yun po ay barang mga kapatid. At hindi lang barang siya na biktima, kulam din. Yung mga sharp object. Yung kanyang, dito bro, no? Oh, dito. May parang pako daw. May tumutusok na parang pako. Pinako yung balikat ko, hindi ko maiangat. Hindi niya maiangat. Pero ngayon, pakita namin sa inyo na maiangat na yung dalawa ba? Dalawang Totoo. balikat. Ipakita natin. Sa awa ng Panginoon, kahit Hindi ganyan niya pa to. Hindi yan maiangat niya. Sa awa ng Panginoon. Sa pagrating niya dun sa St. Michael Exorcism Center, hindi niya maiangat, and then naghihina siya at buntik na siyang mahulo. Sa barko, yung sa hagdanan ng barko. Muntik ka mataga? Matumba. Natumba. Wala na siyang lakas. At yung mukha niya ay nanghihina. Hina talaga. Sobrang hina. Oh. Hindi ko ma-feel sa napaka-ano talaga. May tutusok din dito sa mata mo. Ang pinakaunang ano talaga, 2009 itong mata. 2009 pa ito. And then, galing sa mata, ito dibdib. tagos sa dibdib mo. Dito sa yung likod, sharp tapos sa object. dibdib. Tapos sunod naman itong pinako dito. Kasi taon-taon, pag bumalik yung sakit, gumagaling naman sa albularyo, pero wala pang isang taon. Babalik na naman yung sakit, tapos madagdagan. Nagdagdagan. 2024 ko, itong tuhod ko, di ko lang sinabi nung unang interview. Parang pinako to pero nawala naman agad. Kaya di ko na lang sinabi yung basta daming sakit. So, pinako din, parang may paako. Itong dalawang tuhod. So, hindi lang ito. Oo. Kaya nahihirapan ka sa paglakad. Nahihirapan din ako sa paglakad dahil ang daming sakit. Taon-taon siya. Grabe, no? Nagdadagdag yung sakit. So, ilang albularyo na ang nalapitan mo? Lahat-lahat rin, halos mga 30 na siguro. Kasama sa Maynila, sa Mindanao. Nakaabot ka din sa Mindanao. Oo, kasi yung magulang ko taga Mindanao. Abot na ako ng Dipolog City. Grabe. Abot ako ng Unahan pas Pagadian City. Kilala mo ba si Batang Hiler? Nakapagamot ka doon? Hindi ako nakapagpagamot, pero yung bayan nila, kasabi ng bayan ng magulang ko. Katabi. Kasi mahayag Hindi sa pa buwangan hindi pa sikat si Batang Hiler doon. Hindi pa. Kung pupunta ka sana doon, kung hindi tayo nagkakilala. Malamang din. So, ngayon mga kapatid, no, ang dami ng mga albularyong nilapitan niya. At gagaling, babalik, gagaling, babalik, gagaling, babalik. Madagdagan. Madagdagan. No? Taon-taon. So, gagaling. Pero madagdagan. So, yan po mga kapatid.
ito po ay paalala ko sa inyo na hindi basta-basta ang paglapit sa mga albularyo. So gagaling pero madagdagan. And then mag-independent na kayo sa albularyo. So ito yung message natin, hindi tayo dependent sa tao. Kaya nga, iniulit ko, hindi kayo dependent kay Father Darwin, dependent kayo sa Panginoon, sa kamay ng mga kaparian. Dahil sa kamay ng kaparian, nandyan po ang sakramento, confession, anointing of the sick, and then the Holy Eucharist. Yung Eucharist, kapatid, lagi na itong nagsasamba, araw-araw. No? So, ngayon, kapatid, nung 2009 hanggang 2025, bago ka pumupunta sa office. So, ano yung mga naranasan mo? Sobrang hirap. Lapit ka dito, bro, parang marinig. Sobrang hirap na Lakasan mo naranasan yung ko. boses mo, bro. Sobrang nahirap. Hindi ko mapili yung hirap na naranasan ko, Dre. Kasi, noon talaga, di ko na maisip kung saan ako pupunta. Kasi nga, sa doktor, wala namang tamang... So, yung tumutusok sa mata mo, anong sabi ng doktor? Tinanong ako kung nagwi-welding ba daw ako. Kasi parang, ay ibig sabihin yung mausok ng welding. Parang ganon lang. Hindi ko lang nadala yung may record sa doktor eh. Pero wala talagang finding sa mata mo. Wala. So, dalawang mata mo may tumutusok sa mata mo? Una, nung una talaga na lumapit ako sa doktor, ito lang isa. Pero nung nandun ako sa manggagamot, mahigit 1 buwan, 2 na. 1 buwan ka doon sa manggagamot? Oo. So, nagstay ka sa... Stay ko sa manggagamot, 1 buwan. Hindi ka na umuwi sa 1 buwan? Oo. Saan yun? Saan yung... Sa Kwan, unahan sa Pagadian City, sa Bayog, sa Muaga. sa Mindanao. And then pumunta ka sa doktor. Oo. And then walang findings. Walang finding, tapos... Pero sa 1 buwan hindi ba may remedy, may relief? Sa kumpanya kasi namin, may vacation leave kami na Tapos pag nakita ng kumpanya na may sakit ka nang talaga, papayagan ka. Ngayon, nakita nila may sakit ako. Kasi pulang-pula na tong mata gano'n na Pumupula na yung mata mo. Oo. Pero nung pumunta ako sa doktor, hindi pa gaanong pula siya. Tapos nung pinayagan na nga ako, lumapit na ako ng albularyo. Pero nakalapit ako ng mga albularyo sa Manila. Ano nangyari? Hindi nila ako napagaling. Ngayon dahil nga... Ano sabi nila? Sabi nila, kulam daw. Hindi naman ako niwala ng kulam noon. Dahil nga taga Mindanao yung magulang ko, sabi nila may magaling na albularyo dito. Yun nga. Pinakamagaling yung pinupuntahan mo. Sabi nila magaling. Pero sa loob ng 1 buwan, napagaling naman ako talaga. Tapos nakabalik So yung mata mo, naging normal? Oo, nabalik sa normal. Balik naman ako ng Maynila. Wala pang 1 taon, bumabalik na naman. Tapos nadagdagan. Nandagdagan? Oo, ito na yung tutusok So, gumaling yung mata. Temporarily yung mata mo. Akala ko, na yun, talagang okay na yun. Kumbaga, wala na. So, gumaling yung mata mo, pero pagbalik, kasama na dito. Pero bumalik yung sakit ng mata mo? Balik yung sakit, pero hindi siya 100% na sakit. Ang 100%, ito namang unang... Dito sa likod, natagos sa dibdib mo. Yung sharp object. Tapos pamedikal naman ako uli. Wala namang nakita. So, dalawa na yung sakit mo, mata at sa likod. Doktor man ako uli. Wala namang findings. Walang findings. Balik na naman ako sa albularyo. So, yung albularyo na pinupuntahan mo, binabalikan mo? Lumipat naman ako ng ibang albularyo. Lumipat ka ng ibang albularyo. Oo. And then? Tapos, napagaling naman ako. Ilang buwan ka pumunta sa albularyo? Yung pangalawang ko, sakit, wala pang 1 buwan, mga 3 linggo lang yata. Pinagaling ka na? Pinagaling. Nawala na yung tusok dito? Pero hindi 100% nawala. Siguro may mga 20 o 30% pa. Pero pwede na ako magtrabaho. Balik naman trabaho ako. Pero nandyan pa rin? Nandyan, maramdaman ko pa rin na, nandyan pa rin yung kirot. Maramdaman ko pa rin. Tapos, and then? Ganun pa rin nangyari, mga 1 taon. Balik na naman.
Ito naman, pinako na naman to dito. So, mata, bumalik ang tatlo. Balik tatlo. Additional na. May additional. 100% sakit dito sa pinako. Siguro nasa mga 50 or 60 na. Sa mata mo? At saka likod. Sa likod? Ganon ang nangyari hanggang 2023. Kuan, madagdagan yung masakit ko. Pero yung paa mo? Kuan na to, 2023 na tong tuhod ko. So, galing dito, bumaba. Oo. Ito pa nga, dito din. Ko, Tiyan mo. 24 na. May tutusok din. Tumatakbo yung, parang bilog na parang matalas na. Hindi ko maintindihan, hindi ko mapil. May tumatakbo sa loob ng tiyan mo. Tumatakbo na pupunta dito. Tapos minsan naman pupunta sa Masakit, gilid. masakit. Masakit dre. Hindi ko mapil yung sakit talaga. Pagka umatake siya, hindi ako makatulog sa sakit. May oras ba? Kadalasan siya, Bernes sa Martes yung Yan ang araw na gagamot sila eh. Siguro, hindi ko naman alam na basta, talaga, tandaan ko, parang malakas sila pagka Martes. Martes sa Bernes. Yan yung lumalabas ang sakit ko na di ko mapil na bakit ganito. Tapos sa namin, sa pinapasukan ko, may medical naman. May doktor. May doktor naman. Libre. Buwan-buwan yun. May doktor yun. Mag-examine sa inyo. Oo, kung anong naramdaman mo. Tapos taon-taon yun. Libre medical yun. Lahat na employee Anong trabaho mo? Rewind din ako ng transformer. Tapos mga motor generator. Yung mga sa planta. Power plant. Mga turbine generator. So, 2009 na ito. Nagsimula yung karamdaman mo. And then, hindi lang yan may nagpako dito sa tuhod mo. Kabilaan. And then Palipat-lipat. Palipat-lipat. Sa tiyan. Sa tiyan. At yung lakas mo ay grabe talaga. Naghihina talaga. Sobrang napakahirap. Hindi ko kung ano sabihin ko. Basta hirap na hirap ako sa kalagayan ko. Pero may sinasabi kang mabigat itong likod mo. Parang may karga ako din. Parang may nakapatong dito. Then marami kang albularyo nilapitan. Hindi ko bakit wala naman akong karga-karga. Pero Mabigat. Hindi ko sobrang bigat. Wala naman akong kinakarga na Yun ang di ko maintindihan sa bakit. Pero sino yung unang albularyo nilapitan mo? Yung maalala mo pa? Babanggitin ko. Ay, hindi. Lugar lang. Bayog sa mga del Sur. Ay, sa Manila. Yung una. Sa Manila. Pumatrace mo lang. Sa Manila, mayroon sa Ugong. So, anong description sa unang albularyo na lapitan mo? Sa Manila. Ang sabi niya, gawa daw ng tao. Tapos ang ano niya. Hindi natural. Yung ginagawa niya yung itlog. Itlog? Biyakin yung itlog. Tapos ilagay niya sa kuha na may tubig, sa plato na may tubig. Tapos babasahin niya. Anong nabasa niya? Sabihin lang niya na kulam to. Tapos naman yung doon sa Novaliches, Quezon City, naman sa pangalawa kanya? ito? Pangalawa naman. 30 ito ka albularyo na lapitan niya. Kandila naman, Dre. Kandila naman? Yung kandila, sindihan, tapos yung mga... Matatawas? Yung latak ng kandila, doon babasahin? Babasahin naman niya. Matatawas? Tapos yung isa... Anong sabi niya? Ano nabasa niya? Ang basa naman niya, yung daw ako ng mga kuan ba? Mga engkanto. Yung engkanto din. Hindi kulam. Hindi kulam. As yung isa naman, yung pangatlo. Yung tubig ilagay sa dahon ng gabi. Tubig na mineral, tapos ilagay niya sa dahon ng gabi, talian niya yung dahon ng gabi. Ilagay niya doon pausukan niya doon sa lagyan niya ng mga kamanyan. Tapos ipatong niya dito sa kung saan yung mga sakit ko. Tapos buksan niya yun pagkatapos ng ritual niya. Doon may nakakuha na malabas na mga buhangin, gano'n. Sa yan, sa Novaliches pa rin. Ilang araw ka doon? Pabalik-balik ako kasi pwede naman ako mag-absent sa isang linggo. Absent ako ng Biyernes, absent ako ng Martes. Siguro mga 5 balik ako. 5 times ka. Tapos sa Caloocan naman, sa monumento, malapit doon sa sa LRT station. Tatlo silang magkapatid yung dalawa, pinsan yung isa. Yung babae,
Sinasapian. Sapian ng Medium. ni Senior Santo Niño, nagsasalita siya ng di ko maintindihan, tapos yung boses niya, Speaking in tongue. nagbabago yung boses niya. Tapos nasapian daw ng yon ng Senior Santo Niño. Saka na siya manggamot. Pero hindi ako nagpaggamot sa kanya, doon ako sa kapatid niya. Ano siya kanya, parang Nag-pre-over lang. Pre-over. Tapos hilutin niya ako. Tapos may mga dasal siya. Tapos sabihin niya na, ulam ka. Pinulam daw ako. Tapos Ilang araw ka doon? ganun din, Martes, Bernes, pabalik-balik ako. Siguro mga 6 o 7 balik ako. So, Martes, Bernes. Kasi nanggagamot sila, Dre, Martes, Bernes lang. And then, matagal ka doon? Mga 2 buwan siguro. Grabe. No. So, marami ka nang nagasto sa ano mo. Ang dami na, Dre. So, yung total na gasto mo, bana-bana, speculation. Maliit yung 100, siguro mga 200,000 mula noon. Maliit yan. 200,000. Maliit yan. Maliit lang ng 200,000. Kaysa masahe lang sa pagkain, aeroplano, back and forth. Tapos biyahe ka pa ng malayo. Almost 500,000. Ganon siguro. 500,000. So grabe, no? Ano pa yung istorya mo, yung ibang mga albularyo, mga na puntahan mo? Katoliko pa naman to. Malayong kamag-anak ko. Sa Bayog, sa kanya, yung tuob naman. Tuob? Oo. Yan, mag-asawa yon. Mag-asawa. Pati nga ang anak lang, panganay, manggagamot din. Pero nagsiserve sa simbahan din. Active sa simbahan. Active sa simbahan, oo. So, marami magalit natin sa dahil nasa simbahan sila eh. May kapilya, di ba? Oo. Tapos nagbi-blessing din sila ng Tubig. Hindi naman sila pare. Oo. Pang inom, pang haplas. Anong gagawin niya sa yung tuob? Anong gagawin niya? Para lumabas yung mga insekto sa katawan. Pero may lumabas. Mayroon rin. Anong mga insektong lumabas? Mayroong, yun nga, langgam, may uod, may buhangin, may mga balahibo ng baboy, parang balahibo ng baboy na... Madami. Madami dire. Kasi araw-araw ako kasi siya ng gamot, araw-araw. Hindi siya... Martes lang? Hindi lang Martes. Maraming tao? Marami. Tapos kinukuha din siya. Kung may pasyente na tumatawag, halimbawa, Cagayan de Oro, pupuntahan niya yun. Nakasama-sama po nga ako. Tapos ilang buwan ka doon? Yun, tumagal ako doon nga, mahigit sa buwan. Tapos nagbe-blessing din siya ng bahay. Blessing ng bahay, hindi pare Kasama nga ako, sinasama niya ako, ako'y tagahawak nung... Pero bumigat yung katawan mo? Tapos nagbe-blessing siya ng mga libing, gano'n. Responso din siya, parang pare. Tapos yung ibang albularyo na lapitan ko, dito banda sa Zamboanga del Norte, sa Mutia, bayan ng Mutia, Zamboanga del Norte. Iba naman yung, yung ritual niya, Dre, halad, sa Bisaya, halad. Yung mag-aalay ng katay ng manok. Lutuin na walang asin. Tapos, tinatawag niya yung mga nakatira sa mga balete. Tapos, parang, hinihingi niya na pagalingin ako. Kaya nung samba sa mga espiritu sa baliti. Nung nagkainan na, hindi ako kumain sa manok kasi narinig ko na yung tinatawag niya yung nakatira sa mga pakain yung kinakain ninyo? Kainin yun, Dre. Lolo to, initin lang ulit, lagyan ng asin. As kakainin yan. Pero hindi ako kumain dahil narinig ko nung ritual niya sa tinatawag yung mga espiritu sa baliti. Kasi nasa labas lang ng bahay siya nagre-ritual eh. Tapos may hawak-hawak siya na yung sa Bisaya na yahong na Tapos niya parang ibel. Parang ibel. Ting. Tapos sabay tawag sa mga espiritu nakatira sa kalawakan, sa mga ilog. Tinatawag nila, paalisin nga natin eh. Pero sila ay pinapasok nila sa bahay ninyo. Hindi ako tumagal doon, mga 1 week mahigit. Tapos lumipat naman ako sa Pinyan, sa Zamboanga del Norte, katabing bayan, kasi may magaling daw na albularyo naman. So puro magaling yan, pinupuntahan mo?
Sabi lang, magaling daw. Na, maraming, kasi gusto kong gumaling dre. Gusto kong kabalik sa trabaho eh. Ang style naman niya dre, may ano siya, yung papel na nakabilog, tapos nakatype yung mga Latin. Tapos sa gitna, may siya, may mukha ni Mama Mary. And then? Yan, i-ano niyan dre, ibabawad sa tubig. Tapos yung bata ko ilublob ko sa tubig. May lumalabas din talaga na buhangin, tapos langgam. Ganun pa rin. O sabi ko, parang magic eh. Parang di ako maniwala. Pero dahil sa nakita ko, naniwala na lang ako. Na-amaze ka. Oo. Gumagaling naman din. Tapos, kuan pa nga ako Pero, nangumpisal ka ba? Hindi ka nangumpisal? Hindi pinopromote yung sacrament of healing, confession, anointing of the sick sa pare? Yung isang mga gamot yung sa bayog sa mga Del Sur, sinabihan niya ako na dong magkumpisal ka. Pagkakaintindi ko naman, kasi hindi naman niya sinabi na sa simbahan ako magkumpisal. Pagkakaintindi ko, sa kanya ako magsabi ng kasalanan. Sa kanya ko rin sinabi dre. Doon ka nangumpisal sa kanya? Oo, sinabi ko yung and then pinatawad ka niya? Yun lang basta oo lang siya. Basta sinabihan niya, pinayuhan niya ako na wag mo nang gawin yan, kasalanan yan. Parang ganun lang. Pero sa ibang albularyo, hindi sila nagpayo nga, magsimba ka, wala. Yung nalapitan kong albularyo doon sa sa Serios Minya, sa Mga del Norte, iba yung style ng niya, panggagamot niya. Marami kaming pasyente, dre. And then? As nakaupo kami, bawat pasyente may nakatirik na kandila sa bawat pasyente. Tapos pag nag-umpisa na siya ng ritual. Bawat pasyente may kandila? Naka-tirik yan sa namin. And then? Pag umpisa niya ng ritual, sisindihan niya yung kandila. Tapos bandang gitna ng ritual niya, sinasabi niya na kung kulam ang sakit nitong tao na to, ang tulo ng kandila kulay parang dugo, kulay pula. Pagka naman ang mga engkanto, kulay itim. Sasabihin niya, pagka normal na sakit na parang sa doktor, kailangan ng doktor, normal lang yung tulo. Puti lang, puti. White lang. Gabi yun. Pagka anong oras? Mga alas 7 ng gabi. So, ang daming mga tao? Siguro kulang-kulang 10 kami na pasyente ng time na yun. Maya-maya yung sa akin kulay dugo talaga. Tapos yung iba kulay itim. Kulam yung dugo or engkanto? Pula, kulam yung pula. Sa'yo. Tapos yung itim, yun yung engkanto. Parang di ako makapaniwala. Kinabukasan, kaumaga, tinitingnan ko yung mga tulo talaga. Totoo, pula talaga yung sa'yo. Ay sa akin. Tapos iba sila, grupo sila dre. Bale sa umaga may parang nurse ba na mag-check up sa iyo. Ritualan ka. Pre-Uber. Sa tanghali mayroon din. Tapos yung sa gabi, yun yung sinasabi ko sa iyo na. So maraming mga albularyo, di ba? Iba-ibang paraan. May specialization na sila. Basta marami ko nalapitan rin, pero yung iba, halos parehas lang din style sa iba. Pero ngayon ko lang nalaman yun na yung kandila ay kung kulay pula mga kapatid, ay kulam. Pula talaga? Pula talaga. May itim din? May itim din. So, nabiktima ng engkanto. Tapos yung sa mama ko nung time na yon kulay puti sa kanya. So, natural yung karamdaman niya. So, dito mga kapatid, si Brother Jerry Duhay Lungsod, galing pa siya sa Manila, at completely healed na po siya ngayon. Lahat. Sa awa ng Panginoon. Sa awa ng Panginoon. So, lahat, hindi na po nadagdagan. Bakit po? Ito po yung paraan ng simbahan mga kapatid. Dahil yung karamdaman niya ay operasyon, barang at kulam. Totoo na may barang, Brother Jerry. Totoo na may kulam. Pero bakit sa pagpunta niya sa albularyo,
na gagaling siya temporarily. Bakit? Dahil hindi niya iniwan yung kasalanan niya. Hindi siya nagrepent. No? Patuloy pa rin siyang namumuhay sa kanyang kasalanan. Pero ngayon, ang unique natin ay nagtanggap siya ng confession at completely sinisikap na niya yung pagsunod kay Kristo, no? At pagtalikod sa kasalanan, no? Yun importante talaga yung Yun ang milagro. Yung conversion. Yun ang milagro, hindi yung pagkagaling. Itong pagkagaling ni Brother Jerry, 100% na. Nung na-interview natin, may 10% pa. Pero ngayon, sabi niya, Father, ganap na po. So, ako po ay na-inspire na i-interviewin siya part 2. Dahil, nung na-interview natin siya, dahil 1 week pa siya noon. Ngayon ay 29, uuwi na siya sa kanyang Valenzuela. And then, sinabihan natin siya, magpatuloy ka lang sa conversion mo. Walang sagawa ng hindi maganda sa'yo na galing sa mga mangkukulam, galing sa mga barang. Dahil yung conversion niya, ang tunay na proteksyon. Yung pagdadasal niya, pagkaisa niya sa kanyang pamilya, ang pagdagdag ng pag-ibig niya, at pagpanalangin sa mga taong nagagalit sa kanya, blessing and prayer. No? Yan ang paraan ni Kristo, di ba? Itong pagkagaling niya, galing sa kulam at sa barang, bonus lang po ito. At ngayon, Brother Jerry, dahil lang hihina ka sa paglakad nung una, ngayon, kumusta na yung paglalakad mo? Kahit patakbuhin mo pa ako, Dre. Totoo? Natandaan mo yung nadaanan niyo ako, napasakayin niyo ako? Kaya hindi ako sumakay. Ang sarap tumakbo nun. I see. Dahil naglalakad siya eh. Siya lang mag-isa. Sinabihan ko, bro, sakay ka na dito dahil pupunta kami sa sa lungsod. Sabi niya, naglalakad na lang ako, Father. Ang sarap tumakbo, ang gaano ng pakiramdam ko. So yung mata mo malinaw na, wala nang tumusok. Wala nang tumusok. Nung pagdating ko, kahit nakasalamin ako, halos di ko maklaro yung mukha. Ngayon, dahan-dahan na siyang maliwanag. Pero wala nang sakit. Talagang... So yung likod mo na may tumutusok, tagos sa awa ng Panginoon. Yung kamay mo, yung balikat mo na may tumutusok, sa awa ng Panginoon, lahat nawala na. Pati yung karga-karga ko na, mabigat, wala na. So, yung curious ako sa yung mabigat na kumakarga sa'yo na hindi mo nakikita. Pagpunta mo sa albularyo, nandun pa rin yun. Mawawala naman siya pagka bumalik yung masakit ko, mawala din yun. Pero yun lang nga ilang buwan, dandahan. Pag bumabalik naman yung sobrang sakit, dandahan din siyang bumabalik. So ngayon wala na. Wala na din. Alam nyo, mga kapatid, araw-araw ito nagsamba. Yung hawak ng pari, mga kapatid, higit pa yun sa hindi yun kapantay sa mga habak na bala. Go to your priest, receive the sacrament. At si Brother Jerry, mga kapatid, wala namang bayad yung Eucharist. Walang entrance fee. Libre lahat. At si Kristo pa yun. Yung confession, walang bayad. Tapos sabi ng iba, yung holy oil daw may bayad, walang bayad kahit kapag wala kayong pera, pwede kayo manghingi doon. Ako, saksi ako niyan. Kasi nung nakarang araw nga, may binigyan si Bro Johnny ng holy oil. Kasi wala silang pambili. Walang-wala. So yung holy and exercise oil, hindi yun ipagbili, no? Dahil na-bless na yon, pwede ibigay natin sa mga mahihirap. Pero yung mga naka-avail din sa mga religious items ay tinutulong natin sa mga sacrament, sa mga scholars, more than 30 scholars, and then sa ministry din. At ito po ay patunay, walang bayad yung exorcism sa kanya, walang bayad yung processing sa iyo. Walang bayad, lahat libre. Pero kailangan pag lumapit kayo dito, kailangan 100% na magbago din kayo. Hindi yung pupunta lang kayo magpahiling, wala yun. Yung healing na walang pagbabago, hindi sapat yun. Sa tingin ko, kulang. Ewan ko lang kung gagaling ba. Sa akin lang kasi... Pero may natural illness naman, Brother Jerry, na kailangan ng doktor, di ba?
So ito sa kanya, Iba sa akin eh. dahil marami na siyang doktor na lapitan, pero itong tumutusok sa mata niya, walang findings, pumupula na yung mata niya, at yung tumutusok sa likod niya, tagos sa kanyang dibdib, walang findings. Hindi siya maiangat itong dalawang kamay niya, walang findings, may tumutusok. Parang Parang pako. Pako, pakiramdam ko. May tumutusok din at may dito sa Tumatakbo na tumatakbo. parang nakatusok. Oh, Hindi ko maintindihan. hindi mo maintindihan. Oo, basta milipit ako sakit At pagka yung tuhod niya. Ito mga kapatid, sinishare natin ito para makita natin na grabe talaga ang kapangyarihan ng pari. Kung alam lang ng mga pari na lahat ng pari na na-ordain sa ating mahal na mga obispo, nasa inyong kamay ang kapangyarihan ni Kristo, wala sa albularyo. So totoo naman na mga albularyo makapagaling. Pero it is not about healing. Dahil si Kristo nga, babasahin natin Brother Jerry, no? Ito po ay reminder lang ha. At hindi po tayo pagsasabi natin ng totoo, hindi nangangahulugan, nagalit tayo sa kanila. Babasahin natin ha, itong talata na ito. Anong sabi ni Kristo sa banal na kasulatan? Sabi niya, babasahin natin. Hina yung, ito. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, that he that does the will of my Father, which is in heaven. So dito mga kapatid, hindi lahat na tumatawag sa Panginoon ng Panginoon ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ang paraan, no? Na makapasok tayo? Let us do the will of the Father. Ano yung kaloob ng Diyos? At saan natin makukuha yung kaloob ng Diyos? Hindi sa opinyon ng tao. Dahil ang Diyos ay walang opinyon, Brother Jerry. Ikaw, Brother Jerry, may opinyon. Ako may opinyon. Ang Diyos walang opinyon. Tama po. Katotohanan ang sa Kanya, Brother Jerry. So, sinunod ba natin yung katotohanan? Saan ang katotohanan? Nasa kamay ko? Wala. Nasa simbahan po. Ako po ay estudyante lang sa simbahan. Hindi po ako ang guro ninyo. Hindi po ako ang teacher. Ako ay estudyante lang ng ating inang simbahan. Nasaan ang katotohanan? 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, ang simbahan, ang suhay at haligi ng katotohanan. Saan tayo makikinig? Sa kaloob ng Diyos, sa simbahan. Kaya nga, anong sabi ng simbahan? Patuloy tayo. Anong sasabihin ng mga albularyo na nanggagamot? Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Marami kaming mga mensahe sa pangalan mo. And in your name, have cast out devils. Nakapalayas kami ng demonyo. So, hindi garantiya. Ako din, hindi naman ako nagpalayas ng demonyo. Ang pangalan ni Kristo, ang authority ni Kristo. So, hindi nangangahulugan na nagpalayas ng demonyo, automatic. Marami namang nagpalayas ng demonyo, di ba? Hindi yan assurance. Itong pagpalayas natin ng demonyo, hindi ito assurance, no? And in thy name, done many wonderful works. Na-amaze, extraordinary works, di ba? So itong pagkagaling ni Brother Jerry, hindi ito pinaka-importante. Hindi ito measurement, Brother Jerry. Ang measurement na makapagbigay sa atin ng assurance na makapunta tayo sa langit, doing the will of the Father. Ano yung will ng Father? Magbago tayo. Hindi lang si Brother Jerry ang magbabago. Pati na si Father Darwin. Lahat tayo. Yan ang assurance sa kaligtasan natin. Hindi yung paggawa ng milagro. Hindi yung pagpalayas ng demonyo. Yung ginagawa natin is secondary lang po yun. Yung pagpalayas ng demonyo, paggaling ng mga sakit, galing sa kulam, mangkukulam, mambabarang. Hindi yun ang assurance. Ang assurance ay binabago natin yung sarili natin. Tama po. Si Brother Jerry ay araw-araw na magsamba. Reception of the Eucharist.
Wala lahat. Pero yung yung pagkagaling ni Brother Jerry, bonus lang po yun. Pero ang tunay na milagro na hindi nyo nakikita, yung ganap niya ng pagbabago, magro-rosaryo na siya, mag-adoration na siya. So, kailan nagsimula ng mag-adoration? Mga ano na, mga 2 weeks na. Pagpunta mo dito. So, yan po ang tunay. Si Kristo na po yun, Brother Jerry, no? And then sabi ni Kristo, anong sagot ni Kristo, Brother Jerry? Sa mga nagpalayas ng demonyo, pero hindi nagbago sa sarili, no? And then, well, I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So, hindi ni-recognize ni Kristo. Hindi assurance ang pagpalayas ng demonyo. Hindi assurance ang pagpagaling ng mga sakit. Ang assurance natin, are we doing the will of the Father? Yan ang assurance natin, mga kapatid. At ano yung will ng Ama? Malalaman natin kay Kristo, go to your priest. Tama po. Santiago 5:14, kung doon ay masakiton, kung may karamdaman, go to the priest. Hindi sinasabi doon, go to albularyo. Yan ang will of the Father. Pero maraming mga Katoliko, hindi pa convinced sa ating doktrina, hindi pa convinced sa kaloob ng Diyos, hindi pa convinced sa aral ng katotohanan. Kaya nga, ini-interview natin si Brother Jerry para dahan-dahan kayo ma-convince. Dahil marami sa atin nagmamadali, Brother Jerry. Oh, karamihan Nagmadali. Gusto ng instant healing. Tsaka yung iba, di nila alam na may ganitong ministry. At yan din ang kulang ng simbahan, Brother Jerry. Inaamin ko yung kakulangan ng ating simbahan. Dahil wala silang malalapitan eh. Oo. So, itong live natin is to empower the priest. To use the power of Christ in your hands. At mag-deliverance yung mga pari. Dahil sa pamagitan ng deliverance prayer ng simbahan, ma-deliverance sila, ma-liberate sila sa kamay ng mga demonyo. Si Brother Jerry is 2009 na po. Pabalik-balik. At kung patuloy lang siya na committed sa kanyang pangako sa Panginoon na magbago, hindi na ito babalik yung mga karamdaman mo. At yung karamdaman, kung meron siyang sakit, natural na lang. Hindi na kulam. Hindi na barang. Mabiktima siya sa barang. Natural na yung karamdaman. Pero ngayon, 100%. Nung interview natin is may 10% pa. At dahil araw-araw ito, nakikinig sa katotohanan. Dahil doon sa office, Brother Jerry, whole morning is catechism po yun. Marami akong natutunan doon. Tsaka kung ilagay mo lang talaga sa isip yung sinasabi, matutunan mo lahat kung anong dapat gawin. Magbago ka. Yun ang importante. Huwag ka nang gumawa huwag mo isipin yung kulam. Isipin mo yung paano ka magbago. Yes, secondary lang yung pagkagaling, di ba? Totoo yan. So, anong mensahe mo ngayon sa mga laging lumalapit sa mga albularyo, Brother Jerry, na 30 ka-albularyo ang nalapitan mo? Siguro sa lahat na nakarinig nitong mensahe ko, huwag na kayong lumapit ng albularyo. Bakit, Brother Jerry? Lalo lang kayo mabaon sa sakit niyan, madadagdagan yung sakit niyo. Saka, walang kutunguhan, kawawa lang kayo niyan. So, sa karanasan mo, Brother Jerry, sa karanasan mo, gumaling ka pero nadagdagan. Gumagaling ako pag lumalapit ako sa albularyo. Ang problema, pag bumabalik, nadadagdagan yung sakit ko. Biro mo, ang daming sakit na tapos yung last ko na 2024, yung parang pinako yung tuhod ko, ang sabi ng albularyo, hinihingian daw ako ng pamesa sa kaluluwa ng lolo ko. Tapos ginawa ko naman. Gumaling, isang linggo, bumalik, kabila na naman. Walang kagalingan na yung tinatawag na complete health, wala. Kaya lumapit kayo sa simbahan. Doon yung matutunan lahat
Anong mensahe mo sa mga albularyo? Galit siguro mga albularyo, pero ngayon ko lang nalaman, hindi pala sa Panginoon yung panggagamot nyo. Yung ibang albularyo, ano yan magamit pa ng mga Bible. Before mag-healing, nagbabasa pa ng ng mga teksto bago mag-healing. Akala ko noon, Panginoon talaga sa kanila, yun yung akala ko noon. Pero ngayon, dapat itigil yun na. Kawawa yung mga inosente gaya sa amin. May imperno lang mga tao niyan. Lumapit din kayo sa sa simbahan kung halimbawa. Siguro bro, dahil hindi naman nila alam bro, no, na hindi naman nila alam fully, no? Dahil ang mga kapatid natin lack of catechism, di ba? Lalo yung kamag-anak ko, Katolik din yun sa Panpa. Siguro, kung narinig mo to, subukan niyo lumapit sa simbahan niya. Para maano rin yung kaluluwa niyo. 100%. Hindi lang 100%, sobra pa. Totoo itong sinabi ko. Dahil naranasan mo. Naranasan ko. Ang gaana ng pakiramdam ko, parang lumulutang ako sa gaan, parang hindi ko mapil na, parang wala na talaga akong na naramdaman na sakit pa. Yun lang, Dre. So, pasalamat tayo kay Brother Jerry, no? Dahil sinisawalat niya yung mga karanasan niya at experience niya. At malaking hamon natin dahil maraming mga albularyo magagalit sa atin. Pero okay lang. Para yan talaga. Truth hurts but it doesn't harm. At sa mga albularyo na nag-surrender sa atin, nakita mo naman yun, Brother Jerry, no? Nakita yung mga albularyo na nag-surrender. Marami. At sa natin, sa office natin, at yun, nag-react talaga. Ang daming demonyo. Meron pa akong pasyente dun na from Panabo na 27 years na sila na. So, kumusta? Hindi pa sila umuwi dahil November 6 pa tayo makabalik doon sa ating office dahil Thursday to Sunday lang tayo ang open natin. Grabe talaga yung harassment nila. Wala ding findings. Naka-enjoy sa kapangyarihan ng pagka-albularyo at ngayon naniningil na yung demonyo. Dahil alam nyo, yung demonyo walang pag-ibig Ito yung ilagay nyo sa puso ninyo Ang demonyo ay walang pag-ibig. At kung sisingilin niya kayo, may sakit kayo na wala. Gagaling yung mga tao na lumapit sa inyo. Pero darating ang araw na may karamdaman kayo na hindi mapagaling sa doktor. At yan yung bayad. At hindi lang kayo ang magdusa, pati na yung mga anak ninyo, apo ninyo, until 4th generation po. Kaya nga, confident po tayo na mag-remind sa inyo. Hindi po tayo galit sa mga albularyo. Kaya nga sinasabi natin ito sa kanila dahil mahal natin sila, Brother Jerry. Tama po. Okay? So, hindi natin sinasabi na walang personal life po ito, kundi katotohanan lang. At yan din ang turo ng simbahan. Babasahin ko muna, Brother Jerry, Paulit-ulit nating babasahin ito para malaman ninyo dahil hindi kabisado itong mga kapitad natin sa aral ng simbahan. Okay? Ito po. Ito po yung aral ng ating inang simbahan. CCC 21 muna. 21:16. Ito ang nakasulat. All forms of divination are to be rejected. To be rejected, All forms yun, Brother Jerry. Hindi sinasabi dito, some forms. Lahat. Bakit divination? They appear as divine. They appear as divine. No? Recourse to Satan or demons. Ang pagsangguni ng mga demonyo. Father, hindi naman kami sumangguni ng demonyo. Kailan ba kami sumangguni? Ito po. Kailan sumangguni? Conjuring up the dead. Yung pagre-ritual sa sementeryo. Yun, sa madalas 12 talaga yun. AM.
Yan po. Conjuring up. Recourse to Satan yan. Ano pang recourse to Satan? And other practices falsely supposed to unveil the future. Mga manghuhula. Consulting horoscopes. Totoo nangyari yan. Consulting horoscopes, ha? Astrology. Ay, hindi po ako nagsasabi nito, ang simbahan po. Palm reading. Yung pagbabasa ng kapalaran sa ating kamay. Ano pa? Interpretation of omens and lots. Yung mahulaan mo. Oh. Yung anong mangyayari. Mangyayari. Hulaan na. So, kapag pupunta ka doon, ito yung mangyayari sa'yo. Pupunta ka sa abroad. Maging successful ka, Brother Jerry. Punta ka doon. Ganon yung ginagawa ng albularyo na lapitan ko. Yes, Maya. Ito yung interpretation of omens and lots. And phenomena of clairvoyance. Alam niya yung mga takbo sa pangyayari sa buhay mo. Recourse to mediums. Yung napasukan ng mga espiritu ng mga anghel, espiritu ng mga yun na yung mga sa santo. monumento. Yung lapitan ko. It is a recourse to Satan and demons. Nandyan yan sa teaching ng simbahan. Conceal a desire for power over time, history, and in the last analysis, other human beings as well as a wish to conciliate hidden powers. So may hidden powers sila. Yung kanilang Latin, walang translation. Wala nga talaga, Dre. At mismo sila, hindi nila alam yung translation. They contradict. Anong sabi ng simbahan? They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. So, saan natin ilalagay yung pananampalataya natin? Pananalig natin? Sa Panginoon lang. Hindi sa habak natin. Hindi sa amulets natin. Hindi sa charms natin. Hindi sa lucky charms natin. Kundi sa Panginoon. Punta naman tayo sa Ang language dito, Brother Jerry, rejected. Rejected. All forms of divination are to be rejected. Pero sinusuot nila ito. Sinasanggunin nila ito. Sinong nagsabi nito? Ang simbahan, Brother Jerry. Hindi si Father Darwin. So ngayon, pinaalala lang ni Father Darwin. Ano ang sinabi ng simbahan? So yung sinasabi ko, ang sinasabi ng simbahan, all forms of divination are to be rejected. Hindi sinasabi dito, some forms. Lahat talaga. Walang ang lingwahe dito ng simbahan ay all forms. Hindi sinasabi some forms of divination are to be rejected. May mapipili pa. May mapipili pa. Yan talaga, wala. All forms All forms Yung sinasabi. Divination. Bakit divination? Mag-appear sila as divine, Brother Jerry. At daming mga Katoliko na malilito nito. Dahil it appears as divine. Okay? Sunod naman, dito tayo sa 17, Brother Jerry. Sa 17 tayo. Sa 21:17. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Ating babasahin dahil hindi ko gusto na madagdagan ko yung sinabi ng simbahan. Itong sinabi ng simbahan. All practices of magic, katulad ng yung mga black magic, yung mga tricks, okay lang yon, kay skill of the hand. Itong black magic, ito refers to or sorcery. Nakita mo, may mangkukulam talaga. Mga witch, nandito yan sa turo ng simbahan, bro. By which one attempts to tame occult powers. 21:17. Patuloy lang sa 21:17, Brother Jerry. Okay? Patuloy. So as to place them at one service and have a supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health. Dito na, Brother Jerry. Bisan pa, kahit sa ang rason to restore your health, pagkagamot. Anong sabi ng simbahan? Even if this were for the sake of restoring their health. Kahit pa ang rason ay pagkagaling sa karamdaman mo. Nandyan sa turo sa simbahan yan. May obispo naman sa Mindanao na nag-promote ng albularyo dahil pinagaling daw.
okay lang yon dahil pinagaling. Anong sabi ng simbahan, Bishop? Makinig ka, Bishop. No? Even if, i-review mo ito, Bishop, ha? Dahil official po ito. Oo nga po. Kahit obispo tayo, kahit kardinal tayo, makinig tayo sa aral ng simbahan. No? Even if, tingnan mo, Bishop, ha? Even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. Bakit pinupromote mo, Bishop? Gravely contrary to the virtue of religion. Okay lang yun dahil hindi naman ito tinuturo ng simbahan. Hindi naman tinuturo sa seminaryo. Tinuturo ng simbahan. Pwede niya nabasa siguro. Ditong live natin, pinaremind na natin yung obispo na nag-promote ng mga albularyo. Gusto niya yung mga albularyo ay kada parokya, mayroon. Ito, Bishop, reminder lang po ito, ha. Ano ang sabi? No. These practices are even more to be condemned. So, nung una, Brother Jerry, na paragraph, dapat i-reject, dito i-condemn na. Bakit i-condemn? Patuloy tayo. When accompanied by the intention of harming someone. Yan yung intention niya, kulam, barang. Ito yung nangyari ni Brother Jerry. And when they have recourse to the intervention of demons, kailan sila nag-recourse sa intervention of demons? Wearing charms is also reprehensible. Spiritism, pagpunta sa mga spiritista. It is a recourse to demons, no? Spiritism often implies divination or magical practices. Yung magical practice, instant healing. The church, for her part, warns the faithful against it. So, sinong nagsasabi niyan? Hindi si Father Darwin. Ang simbahan mismo. Recourse. Dito, bro. Yung mga albularyo. Recourse to so-called traditional cures. Ng albularyo. Does not justify either the invocation of evil powers. Hindi yan nag-justify sa pagkonsulta nila sa mga demonyo. Sa panggitan ng lucky charms. Amulets. It doesn't justify. Or the exploitation of another's credulity. Malinaw na malinaw, brother. Ang linaw-linaw ng teaching ng simbahan yan, ha? Hindi yan kay Father Darwin. So makinig tayo because the church is the pillar and foundation of truth. Merong talata dito, Brother Jerry. Tingnan natin yung talata, ha? I-search natin. May talata ni binibigay ang CCC. Okay. Mabasahin natin. Unahin natin ito. Deuteronomy chapter 10 verse unahin natin. Mabasahin natin ito, Brother Jerry. So ito experiential and then punta naman tayo sa teaching ng simbahan dahil hindi maganda na magbabase lang tayo sa opinion natin, Brother Jerry, at sa experience natin. Babasahin natin ang aral ng simbahan. Okay. Punta muna tayo dito sa Deuteronomy 18:10. There shall not be found among you anyone that make his son or his daughter to pass through the fire, or that use divination, or observer of times, or an enchanter, or a witch. Magpupulang. So, hindi gusto ng Diyos yan, ha? At dito naman tayo sa Jeremiah 29:18. For thus said the Lord of hosts, the Lord of Israel, let not your prophets and your diviners that be in the midst of you deceive you, neither hearken to your dreams which you cause to be dreamed. No? So this verse is part of a letter of Prophet Jeremiah sent to the Jewish exiles in Babylon. God through Jeremiah warns them not to listen to false prophets or diviners who were giving them misleading messages, especially those claiming that their exile would end soon. Instead, God tells them to settle in Babylon and seek its peace, for their exile would last 70 years.
So, pinagbabawalan niya paglapit sa mga albularyo, mga diviners. Bawal Yun po, talaga. bawal. Mga witch, mga sorcerers. So, dito mga kapatid, meron talaga sa Biblia. So, basahin natin sa Tagalog, bro, ha? Sa Tagalog natin, magandang balita. Wait muna mga kapatid, ha? Ito, magandang balita. Tagalog. Huwag ninyong tularan ang mga karumal-dumal na gawain ng mga bansang itinataboy ng Panginoon. Karumal-dumal ba sa harap ng Panginoon? Ha? Ano ito? Huwag kayong magparaan ng inyong anak sa apoy bilang handog. Nung unang mga araw pala, yung anak ang ihandog. Ngayon, baboy. Huwag kayong manghuhula. Huwag kayong mananangol. Huwag kayong mangkukulam o manghuhula ng kapalaran. So, mga kukulam, Brother Jerry. No? So, Jeremiah naman. Jeremiah, sa Tagalog tayo. 29:8 ba yan? 29:8. So, dito tayo sa magandang balita, mga kapatid. Sinabi pa ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, huwag kayong padaya sa mga propeta at sa mga manghuhulang na sa kalagitnaan ninyo. Huwag din ninyo pakinggan ang mga panaginip na inyong sinasabi. So, sa mga manghuhula dito, Brother Jerry, manghuhulang at mga false prophets. No? So dito mga kapatid, mag-ingat tayo dahil yung mga false prophets sa panahon nila ay nandito pa rin ngayon. Naranasan ko yan, ganyan. Naranasan ni brother. Oo, naranasan ko yan. So salamat Brother Jerry ha. At mapanood nyo ito sa YouTube channel din natin at sa live din natin. So maraming salamat sa inyong panonood. Kasama ko si Brother Jerry Duhay Lungsod at sa kanyang conversion story na biktima siya sa kulam at barang. At ngayon sa kanyang... Ito yung tunay na milagro, hindi yung pagkagaling niya sa biktima niya sa kulam, biktima niya sa barang. Hindi yon ang pinakamalaking milagro. Ang pinakamalaking milagro yung conversion niya. Lagi na siya nagdadasal ng rosaryo, adoration, confession. No? At sa pagdating mo sa bayan mo, Brother Jerry, go to your priest. Pwede ka magsilbi sa parokya o sa cluster at ibahaging mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Para hindi na sila mabiktima sa mga false prophets sa panahon natin ngayon. Opo, Padre. So maraming salamat ha. At Fighty Maria, tatak sa FD with a humble heart. God bless. Thank you po. Thank you.